Hindi lamang Luzon ang nakaranas ng mga malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw dahil kahit ang Visayas tulad ng Cebu, nabulaga din sa lakas na ulan na nagdulot ng pagbaha. Ang sentro ng balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nakunan pa ng video ang pagbagsak ng bahay na ito sa barangay Talamban. Bumigay ang istruktura matapos lumambot ang lupa dahil sa patuloy na pag-ulan sa mga nagdaang araw sa Metro Cebu. Maswerteng walang nasawi o nasaktan sa pangyayari. Samantala, dahil pa rin sa pag-ulan, bumigay ang bahagi ng kalsadang ito sa barangay Santo Niño. Katabi mismo ang kalsada sa isang gusaling itinatayo. Wala ring naiulat na nasaktan sa pagguho ng bahagi ng kalsada. Personal na nag-inspeksyon si Vice Mayor Raymond Garcia kasama ang taga-disaster team sa mga lugar na tinamaan ng mga pagbaha. Isa sa kanilang tinignan ay kung saan nanggaling ang tubig na rumagasa at dahilan ng paglubog ng mga nakaparadang sasakyan sa isang mall noong Lunes. Inanod ang mga abonong lupa sa kalsada dahil na rin sa pagtaas ng tubig baha. Based sa assessment, ang number one na nakakos ng baha ay isang drainage natin maintenance. So, ibig sabihin, yung silt na talaga yung drainage line natin. So, nag-deploy tayo ng mga QRT, rescuers, barangay volunteers, at saka yung sa DPW na mag-massive declogging tayo within the Lapu-Lapu Road, no? Galing from sa Gaisano Country Mall papunta dito. Sa ngayon ay nililinis na ang mga kanal sa paligid ng binahang lugar ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Pinaplano na rin nila para maiwasan ang mga malalaking pagbaha sa lungsod, lalo na't apektado nito ang lahat ng mga mamamayan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Bayan.